Ipakikwento ko sa inyo ang tungkol sa umaga ng kasal ng aking anak na lalaki. Dapat ay isa itong uri ng araw na maaaring i-frame, ang uri na maririnig ng mga apo 40 taon mula ngayon sa hapunan ng linggo. Tama ang mga bulaklak. Tumulong ang panahon na kung nakapagplano ka na ng outdoor na kasal sa Hunyo sa Virginia, alam mong ito ay walang iba kundi isang himala mula kay Bathala mismo. Maganda ang venue. Nasa oras ang mga cutter. Lahat ay eksaktong nasa lugar na dapat, maliban sa aking asawa. Napansin ko agad dahil si Maria ay hindi kailanman tahimik sa umaga. Ang babaeng ito ay nagkukwento sa bawat pagsikat ng araw sa loob ng aming 31 taon na magkasama. Parang binabayaran siya sa bawat salita. Humuhuni siya habang nagkakape. Nakikipag-usap siya sa mga halaman. Minsan ay nagkaroon siya ng buong pag-uusap sa isang ibon sa bintana namin at mukhang talagang na-offend nang biglang lumipad ito sa gitna ng pangungusap. Kaya nang magising ako ng umagang iyon at tahimik ang kwarto, ibig sabihin ay ganap na tahimik, may gumalaw sa dibdib ko bago pa maabot ng utak ko. Umupo ako. Walang laman ang kanyang bahagi ng kama, malamig ang mga kumot. Nakasara ang pinto ng banyo. Walang huni, walang tumatakbong tubig. Walang komento tungkol sa panahon o kung ano ang planong isuot niya o kung paano niya inaasahan na si Miguel ay naalala ang pagkain ng almusal bago ang seremonya. Katahimikan lang. Inihagis ko ang mga binti ko mula sa kama at naglakad patungo sa pinto ng banyo. Kumatok ako ng 2 beses. Mahina, tulad ng ginagawa mo kapag nararamdaman mo na may mali pero umaasa ka pa rin na labis-labis ka lang. Walang sagot. Binuksan ko ang pinto at ang nakita ko, gusto kong manatili kayo rito dahil ang nakita ko sa sandaling iyon ay ang uri ng bagay na nagbabago ng isang bagay na permanente sa loob ng isang lalaki. Si Maria ay nakatayo sa harap ng salamin, parehong kamay na nakahawak sa gilid ng lababo. Puti ang kanyang mga kuko. Nasa robe pa rin siya, at ang kanyang buhok, ang kanyang magandang pilak na buhok na inaalagaan niyang palakihin sa loob ng huling 2 taon, ay wala na. Hindi trimmed, hindi na iba ang estilo, wala na. Mga tipak nito ay nakaupo sa lababo tulad ng nagkalat na balahibo pagkatapos ng bagyo. Ang natira sa kanyang ulo ay hindi pantay, magaspang, parang may gumamit ng gunting tulad ng paggamit ng bata sa gunting. Mabilis, walang ingat, halos agresibo. Hindi siya umiiyak. Iyon ang bahaging nagpasakit sa akin. Si Maria ay hindi umiiyak. Tinitigan lang niya ang sarili na parang sinusubukang kilalanin ang babae sa salamin at nahihirapan. Sinabi ko, at gusto kong mapansin niyo na sinabi ko ito ng napakalumanay. Sinabi ko, Maria, ano ang nangyari? Hindi siya lumingon. Tinitigan lang niya ang refleksyon ko sa salamin at sinabi, si Bianca yon, diretsyo na parang semento. Ngayon, kailangan niyong maunawaan ang isang bagay tungkol sa akin bago tayo magpatuloy. Ako ay hindi isang lalaking sumisigaw. Hindi kailanman. Ang aking ama ay dati nang nagsasabi na ang lalaking nagtaas ng boses ay nawala na ang argumento. Dinala ko iyon sa buong buhay ko. 31 taon ng kasal, 17 taon bilang isang litigation attorney, at hindi kailanman kailangan kong itaas ang boses para mapatunayan ang isang punto. Pero sa sandaling iyon, nakatayo sa pintuan ng banyo, may isang bagay na matanda at tahimik na nagising sa loob ko. Sinabi ko, ginawa niya ito. Tumango si Maria ng dahan-dahan. Pagkatapos ay sinabi niya, in-film niya ito, Juan. Tumatawa siya. Tinawag niya itong isang biro. Naalala ko iyon ng tiyak. Hinawakan ko ang gilid ng pinto dahil kailangan ng aking mga kamay ng isang bagay na gawin na hindi ang gusto nilang gawin. Sinabi ko, nasaan siya ngayon? Sa wakas ay lumingon si Maria at tinitigan ako. Talaga? Tinitigan ako at sinabi, Juan, hindi ngayon. Pakiusap, huwag malaman ni Miguel ito ngayon. At iyon na. Kahit nakatayo sa banyong iyon na parang inambush sa sarili niyang tahanan, na totoo naman. Ang unang instinto ng aking asawa ay protektahan ang araw ng kasal ng aming anak. 31 taon, at nakakahanap pa rin siya ng mga paraan para mapahiya ako. Umalis ako sa banyo, naglakad pababa, at natagpuan si Bianca sa kusina. Kumakain siya ng yogurt parfait nang walang pakialam. Parang isang taong kumakain ng almusal nang walang nagawang kahit isang kasalanan laban sa kapwa-tao ng umagang iyon. Tumingala siya nang pumasok ako at binigyan ako ng ngiti na napakalapad na parang may sulok na parisukat.
Sinabi niya, magandang umaga, Juan. Malaking araw, di ba? Tinitigan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi ko, nga. Nagbuhos ako ng kape para sa sarili ko. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga centerpiece. Tumango ako sa tamang pagitan. Sinabi ko ng 2 beses at sa buong oras ay pinag-aralan ko siya tulad ng pag-aaral mo sa kalaban sa korte bago ang deposition, naghahanap ng mga bitak. Dahil ito ang itinuro sa iyo ng 17 taon sa korte. Ang mga taong may sala ay hindi nagiging nerbiyos hanggang hindi nila napagtanto na may nakakaalam. Hanggang sa sandaling iyon, normal ang kanilang ginagawa. At si Bianca ay nagpe-perform ng husto ng umagang iyon. Sinabi niya, gising na ba si Maria? Kailangan nating umalis para sa venue sa ganap na 11 oras. Sinabi ko na naghahanda siya. Sinabi niya, oh, mabuti. Sana magustuhan niya ang updo na tinulungan ko siyang iplano. Sinabi ko sa kanya na perpekto ang estilo na iyon para sa haba ng kanyang buhok. At sinabi niya ito ng napakalinis, napakakinis. Inilagay ko ang tasa ng kape sa mesa. Tinitigan ko siya at sinabi, manatiling kalmado, manatiling tahimik. Sinabi ko, Bianca, gaano na katagal tayong magkakilala? Sinabi niya, halos 4 na taon na. Sinabi ko, 4 na taon? Magandang tagal yon para makilala ang isang tao, di ba? Tumawa siya ng kaunti, medyo hindi sigurado na, at sinabi, sasabihin ko nga. Kinuha ko ulit ang kape at sinabi, ako rin. At lumabas ako sa kusina. Ngayon, alam ko ang iniisip ninyo. Iniisip ninyo, Juan, bakit hindi mo siya hinarap noon din? Bakit hindi ka nagsalita? At ang tapat na sagot ay ito. Hindi ako nagsalita dahil hindi ko pa alam ang lahat. Ang alam ko sa sandaling iyon ay ang ibabaw. Ang sinabi sa akin ni Maria ay ang headline. Pero napakaraming taon na akong nasa napakaraming korte para mag-react sa mga headline. Ang mga headline ay ang gusto ng mga tao na makita mo. Ang kwento ay laging nasa ilalim. At may isang bagay, tawagin niyo itong instinto, tawagin niyo itong 31 taon na pagkilala sa aking asawa. May isang bagay na nagsabi sa akin na ang nangyari sa banyong iyon ng umagang iyon ay hindi ang simula ng kwentong ito. Ito ay ang unang pagkakataon na pinayagan akong makita ito. Nang gabi na iyon, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng mga toast, pagkatapos na umalis si Miguel at Bianca sa isang sasakyan na may nakasulat na, kasal na, sa likurang bintana gamit ang puting shoe polish. Umupo ako sa gilid ng aming kama at pinanood si Maria na maingat na alisin ang natitira sa kanyang buhok sa salamin. Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay binuksan niya ang drawer ng kanyang nightstand, kinuha ang isang maliit na brown na sobre, at inilagay ito sa aking kandungan. Sinabi niya, matagal ko nang hinihintay ang tamang oras para ipakita ito sa iyo. Tinitigan ko ang sobre. Pagkatapos ay tinitigan ko siya. Sinabi ko, gaano katagal? Umupo siya sa tabi ko, itiniklop ang mga kamay sa kandungan, at sinabi ng napakalmado tulad ng pagkakasabi niya sa lahat. Sinabi niya, 2 taon, Juan. 2 taon ko nang iniingatan ito. Binuksan ko ang sobre, at iyon ang sandali na tumigil ako sa pagiging isang biyenan at nagsimulang maging isang abogado. Kung nakarating ka na rito, gawin mo kami ng isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood ng hindi ito ginagawa, pero wala itong gasto sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat ng taos puso. Ito ang bagay tungkol sa ebidensya. Sa korte, ang ebidensya ay walang pakialam sa iyong damdamin. Walang pakialam sa iyong kasaysayan, iyong intensyon, o ang perpektong makatwirang paliwanag na inuulit mo sa iyong isip. Nakaupo lang ito roon, tahimik, matyaga, hindi natitinag, at sinasabi ang katotohanan kahit hindi ka pa handa marinig ito o hindi. Nang gabing iyon, nakaupo sa gilid ng aking kama kasama ang isang brown na sobre sa aking mga kamay at ang aking asawa sa tabi ko, natutunan ko na si Maria ay nagkolekta ng ebidensya sa loob ng 2 taon. 2 taon. Habang natutulog ako sa tabi ng babaeng ito, habang naghahapunan kami tuwing linggo at nagdiriwang ng mga holiday at pinapanood si Miguel na lalong mahulog sa pag-ibig sa babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, si Maria ay tahimik. Maingat na nagdodokumento. Kinuha ko ang unang item mula sa sobre. Ito ay isang nakatiklop na papel, isang nakaprint na screenshot ng isang text message. Nakilala ko ang numero ni Miguel sa itaas. Ang mensahe ay mula kay Bianca na ipinadala kay Miguel humigit kumulang 18 buwan na ang nakalipas.
Sasabihin ko ito sa inyo ng eksakto kung paano ito nakasulat. Sinabi nito, at babasahin ko ito sa inyo ng eksakto kung paano ito isinulat. Ito ay tinawagan na naman ng nanay mo. Hindi ko sinagot. Kailangan mong kausapin siya tungkol sa boundaries o ako na ang gagawa. Tinitigan ko ito. Sinabi ko, Maria, kailan mo tinawagan si Miguel ng araw na yon? Sinabi niya sa kanyang kaarawan. Inilagay ko ang papel sa kama ng napakaingat, tulad ng paglalagay mo ng isang bagay na marupok o sumasabog. Sinabi ko, hindi niya sinabi sa kanya na tinawagan mo. Hindi noon, hindi sa 6 na beses pagkatapos nito. Muling inabot ko sa sobre. Ang pangalawang item ay isang larawan na nakaprint mula sa telepono. Ipinapakita nito ang aming salas na kinuha mula sa anggulo na kinikilala ko bilang ang hallway noong Pasko 2 taon na ang nakalipas. Sa larawan, si Maria ay nakaupo mag-isa sa sofa habang si Miguel at Bianca ay nakatayo sa pintuan ng kusina na tumatawa tungkol sa isang bagay. Ang timestamp sa larawan ay 7:43 ng gabi. Naalala ko ang Paskong iyon. Naalala ko na lumabas ako para sagutin ang tawag mula sa isang kliyente at bumalik para makita si Maria na mag-isa. Sinabi niya na nagpapahinga lang siya. Sinabi ko, sino ang kumuha ng larawang ito? Sinabi ni Maria, ako. Inilagay ko ang telepono sa bookshelf at kinuha ko mismo. Sinabi ko, Maria, bakit hindi mo sinabi sa akin? At ito ang sinabi niya. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mata at sinabi, dahil mahal mo ang batang iyon higit sa lahat sa buhay mo, Juan. At hindi ako ang magiging dahilan kung bakit titingnan ng kanyang ama ang kanyang kasal ng iba bago pa ito magsimula. Walang sagot ako rito. 17 taon bilang abogado at ang babae ay kinuha ang mga salita ng diretsyo sa aking bibig. Muli inabot ko sa sobre sa pangatlong pagkakataon. Ngayon, kailangan niyong manatili rito dahil dito nagsisimulang hindi na tungkol sa isang masamang manugang na babae at nagsisimulang tungkol sa isang bagay na mas madilim. Ang pangatlong item ay isang card, isang greeting card, ang uri na makikita mo sa seasonal aisle sa isang drugstore. Sa harap, nakasulat, iniisip kita. Sa loob, sa sulat kamay ni Bianca, nakasulat, Maria, gusto ko lang na malaman mo na si Miguel at ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo. Isa kang espesyal na bahagi ng aming buhay. Tinitigan ko ito. Pagkatapos ay tinitigan ko si Maria. Sinabi ko, ibinigay niya ito sa'yo. Sinabi ni Maria, ibinigay niya ito sa akin 3 araw pagkatapos niyang sabihin sa pinsan ni Miguel sa Thanksgiving na ako ay, at sinasipi ko, maraming dapat asikasuhin. Sinabi ko, sinabi niya yon. Sinabi ni Maria, sinabi sa akin mismo ni Patricia. Naramdaman niyang dapat kong malaman. Inilagay ko ang card sa tabi ng larawan sa tabi ng screenshot ng text message. Tinitigan ko ang 3 na nakahanay sa kama tulad ng Exhibit A, G, at C, at naramdaman ko ang isang bagay na lumipat sa likod ng aking mga mata. Dahil ito ang nakikita ng isang abogado kapag tinitingnan ang kombinasyong iyon. Hindi niya nakikita ang isang mahirap na manugang na babae. Nakikita niya ang isang pattern. At ang mga pattern, sa aking karanasan, ay hindi nabubuo sa magdamag. Ang mga pattern ay itinayo ng sadya, bata-bata. Muli nabot ko sa sobre. May 11 item pa. Hindi ko kayo lalakarin sa bawat isa dahil magiging dito tayo hanggang Martes, pero bibigyan ko kayo ng mga highlight at ginagamit ko ang salitang iyon ng may malaking sarcasm. May screenshot ng isang komento na iniwan ni Bianca sa isang neighborhood Facebook group sa ilalim ng peke na profile name na naitrace ni Maria pabalik sa kanya sa pamamagitan ng isang kaparehong larawan na naglalarawan sa isang hindi pinangalanang kapitbahay bilang ang uri ng matandang babae na ginagawang tungkol sa sarili ang bawat family gathering. Na-post 2 araw pagkatapos ng Easter. Ang aming Easter. May voicemail na isinulat ng mano-mano sa maayos na cursive ni Maria dahil aksidenteng nabura niya ang audio mula kay Bianca kay Miguel na naharang sa aming home phone sa panahon ng isang pagbisita ng mali ang numero na tinawag ni Bianca. Dito, sinabi ni Bianca kay Miguel na ang kanyang ina ay nagkomento tungkol sa mga bulaklak ng kasal. Walang ganitong komento na ginawa. Hindi nagsabi ng kahit isang salita si Maria tungkol sa mga bulaklak na yon. Alam ko dahil nakaupo ako sa tabi niya nang lumabas ang paksa. May birthday card na natanggap ni Maria mula kay Miguel noong nakaraang taon, ang isa na umiyak siya tungkol dito. Ang isa na sinabi niya sa akin na pinakamatamis na bagay na isinulat niya kailanman.
Nakita ko siyang itiniklop ito at inilagay sa kanyang jewelry box. Ang hindi ko alam, ang natutunan ko ngayon sa ganap na 11 oras ng gabi sa araw ng kasal ng aking anak, ay ang card na akala ni Miguel na ipinadala niya mismo ay talagang paunang isinulat ni Bianca. Natagpuan ni Maria ang draft sa isang notepad sa kanilang guest room sa panahon ng isang pagbisita. Parehong mga salita, sulat kamay ni Bianca. Lagda ni Miguel. Isinulat niya ang pag-ibig ng kanyang asawa para sa kanyang ina at ibinigay ito sa kanya para ipadala. Inilagay ko iyon nang nakaharap pababa sa kama. Sinabi ko, alam ba ni Miguel ang alinman dito? Sinabi ni Maria, hindi. Sinabi ko, may alam ba? Sinabi niya, si Patricia lang. At ngayon ikaw. Bakit mo ipinapakita ito sa akin ngayong gabi? Tahimik siya sandali. Inabot niya pataas at hinawakan ang hindi pantay na gilid ng kanyang buhok, sandali lang, dulo ng mga daliri lang, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang kamay sa kandungan. Sinabi niya dahil ang umagang ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang isang bagay na hindi niya maitatago. Ang lahat ng iba ay ginawa niya sa mga sulok, Juan, sa mga bulong. Mga bagay na hindi ko mapapatunayan ng hindi mukhang paranoid. Pero nang umagang ito, tumayo siya sa aming banyo at tumawa sa kamera at in-upload ito bago ko siya mapigilan. Sinabi ko, nasa online pa rin ba? Kinuha ni Maria ang kanyang telepono at ibinigay ito sa akin. 47,000 views. Ang mga komento ay halo ng mga taong tumatawa at mga taong natakot. Si Bianca ang nag-caption nito, wedding morning prank on Noemil, she's such good sport. Ang aking asawa na nakatayo na naka-freeze sa harap ng salamin, parehong kamay sa lababo. Tinitigan ang sariling refleksyon. Na-caption bilang isang good sport, ibinigay ko pabalik ang telepono. Wala akong sinabi ng matagal. Nakaupo lang ako roon na tinitingnan ang mga item na nakakalat sa kama. 11 item. 2 taon. Isang pattern na itinayo sa katahimikan sa mga sulok sa mga espasyo sa pagitan ng family dinners at holiday photos at isang kasal na nakita kong umiyak ang aking anak dahil sobrang saya niya. Pagkatapos ay sinabi ko, at sinabi ko ito ng napakalumanay, tulad ng pagsasabi ko sa mga bagay na pinakamahalaga, sinabi ko gumawa siya ng pagkakamali ng umagang ito, Maria. Tinitigan ako ni Maria. Sinabi ko ang lahat ng iba ay ginawa niya ng maingat. Matalino siya rito. Pero nang umagang ito ay naging comfortable siya, at ang mga comfortable na tao ay nagiging walang ingat. Sinabi ni Maria, Juan, ayaw ko ng Jera. Sinabi ko, alam ko. Sinabi niya, seryoso ako. Mahal ni Miguel siya. Sinabi ko, alam ko. Sinabi niya, ano ang gagawin mo? Kinuha ko ang sobre. Inilagay ko ang bawat item pabalik sa loob ng maingat, maayos sa ayos. Itiniklop ko ang itaas pababa. Hinawakan ko ito sa parehong kamay sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, gagawin ko ang dapat kong ginawa 2 taon na ang nakalipas kung ipinakita mo ito sa akin 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niya, alin yon? Sinabi ko, siguraduhin na makikita ng tamang mga tao kung sino talaga siya. Hindi sa galit, hindi sa akusasyon, ebidensya lang. Pagkatapos ay sinabi niya ng napakalumanay, sasabihin niyang ako ang nag-udyok sa kanya. Gagawin niyang biktima ang sarili niya. Tumayo ako. Inilagay ko ang sobre sa aking briefcase. Isinara ko ang latch. Sinabi ko, hayaan mo siyang gawin. Ang mga biktima ay hindi nag-u-upload ng 47,000 view na video ng mga krimen na ginawa nila. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako sa aking study hanggang 4 ng madaling araw kasama ang isang yellow na legal pad at isinulat ko ang bawat item sa sobre sa chronological order. Isinulat ko ang mga petsa, ang konteksto, ang mga saksi. Isinulat ko ang mapapatunayan at ang circumstantial. Ihiwalay ko ang nakita ko gamit ang sarili kong mga mata mula sa sinabi sa akin ni Maria. Nang matapos ako, mayroon akong 2.5 pahina. 2.5 pahina ng isang babae na maingat, estratehikong nagwawasak sa lugar ng aking asawa sa buhay ng kanyang sariling anak at ginagawa ito ng may ngiti na napakalapad na parang may sulok na parisukat. Tinitigan ko ang 2.5 pahinang iyon at iniisip ko si Miguel, ang aking anak na umiyak sa sarili niyang kasal dahil sobrang saya niya. Ang aking anak na walang ideya na ang birthday card na nagparamdam sa kanya na mabuting anak ay isinulat ng ibang tao. Ang aking anak na akala niya hindi kailanman tumawag ang kanyang ina sa kanyang kaarawan.
At gumawa ako ng desisyon hindi mula sa galit, mula sa pag-ibig. Ang pinakadeliberado, matyaga, malinaw na pag-ibig na nagawa ko kailanman sa buhay ko. Kung nakikinig ka na ng matagal at gusto mo ng mga kwentong tulad nito na patuloy na dumating, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi ito ginagawa, pero iyon ang nagpapatakbo sa buong bagay na ito. Kaya, salamat ng totoo. Ipakikwento ko sa inyo ang tungkol sa pasensya. Iniisip ng karamihan na ang pasensya ay pasibo. Iniisip nila na nangangahulugan ito ng paghihintay, pagtiklop ng mga kamay, pagkagat ng dila, paglunok sa bagay na nasusunog sa dibdib, at pagtawag dito na restraint. Hindi iyon ang pasensya. Ang tunay na pasensya ay isang scalpel. Ito ay alam ng eksakto kung saan puputol at may disiplina na maghintay hanggang ang sandali ay sapat na tiyak para mahalaga. Natutunan ko iyon sa unang taon ko ng pagsasagawa ng batas, hindi ko kailanman nakalimutan iyon. At sa umaga pagkatapos ng kasal ng aking anak, gumising ako ng 6 oras naglagay ng kape, at kinuha ang aking scalpel. Ang unang tawag na ginawa ko ay kay Patricia. Si Patricia ay pinsan ni Miguel sa panig ni Maria. Siya ay isang tahimik na babae, mid-negatibo 40, nagtatrabaho sa hospital administration, at may uri ng memorya na ginagawa siyang alinman sa iyong pinakamalaking kakampi o pinakamasamang bangungot. Depende sa kung saang panig ka nakatayo. Lagi ko siyang nagustuhan si Patricia. Tinawagan ko siya ng 6 oras 15 minuto. Sinagot niya sa pangalawang ring na nagsabi sa akin na inaasahan niya ang tawag na ito ng mas matagal kaysa sa akin. Sinabi ko, Patricia, si Juan ito. Sinabi ko, ilang tao sa pamilya ang nakakita nito. Tahimik siya ng eksaktong 3 segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, Juan, lahat ay nakakita nito. Sinabi ko, mabuti. Sinabi ko, kailangan kong siguraduhin na mananatiling nakikita ito. Huwag mo itong i-share mismo. Huwag lang hayaang mawala ito ng tahimik. Kaya mo ba yon? Isa pang pag-pause. Pagkatapos ay sinabi niya, isaalang-alang na tapos na. Sinabi ko, salamat Patricia. Sinabi niya, Juan, kumusta si Maria? Tinitigan ko sa kabila ng kusina ang aking asawa na nakaupo sa mesa sa kanyang robe, parehong kamay na nakabalot sa isang mug ng kape, tinitingnan ang labas ng bintana sa hardin na itinanim niya noong taon nang magsimula si Miguel sa high school. Sinabi ko, siya si Maria. Siya ang pinakamalakas na tao na nakilala ko, at hindi niya kailanman aminin yon. Sinabi ni Patricia ng mahina. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sinabi ko, sasabihin ko. Ibinaba ko at ginawa ang pangalawang tawag. Ang pangalawang tawag ay kay Danilo Mercer. Si Danilo ay ang pinakamatandang kaibigan ko, 38 taon. Nag-aral kami ng batas ng magkasama, nakaligtas sa bar exam ng magkasama, at may standing Thursday lunch reservations sa parehong restaurant sa huling 22 taon. Siya rin ay isa sa pinakarespetadong family law attorneys sa estado ng Virginia. Tinawagan ko siya ng 6 oras 30 minuto. Sinagot niya at sinabi, nakita ko ang video. Sinabi ko, gumising ba ang lahat na alam na ang mga bagay bago ko sila tawagan? Sinabi niya, Juan, may 47,000 views ito. May 47,000 views ito kagabi. Mas marami pa ito ngayong umaga. Sinabi ko, ilang higit pa. Sinabi niya, tingnan mo ang telepono mo. Inalis ko ang telepono sa taina ko at binuksan ang api. 211,000 views. Ang mga komento ay nagbago ng magdamag. Ang pagtawa ay nawala. Ang natira ay isang bagay na mas hindi mapagpatawad. Mga taong nagtatag sa account, mga taong nagtanong ng mga pangalan, mga taong nakaranas ng katulad at hindi tahimik tungkol dito. Ang internet, kapag nagpasya itong magmalasakit sa isang bagay, ay kahanga-hangang masusing. Ibinalik ko ang telepono sa tainga. Sinabi ko, Danilo, kailangan ko ng 1 oras ng iyong oras sa linggong ito. Sinabi niya, mayroon ka nito. Pero Juan, bago ka pumasok, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Sinabi ko, tanungin. Sinabi niya, ano ang layunin dito? Dahil may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapahirap sa kanya at pagpapapanatili nito. Sinabi ko, gusto kong makita ni Miguel kung sino ang pinakasalan niya. Malinaw, nang walang bakas ng daliri ng kanyang ama sa paghahayag. Tahimik si Danilo sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, iyon ang pinakamahirap na uri ng bagay na i-engineer. Sinabi ko, alam ko.
Kaya kita tinatawagan. Sinabi niya, Huwebes tanghali. Huwag mahuli. Sinabi ko, hindi ako nahuhuli. Sinabi niya, nahuli ka noong 1987. Sinabi ko, iba pang siglo yon, Danilo. Ang pangatlong tawag ay hindi ko ginawa gamit ang boses ko. Umupo ako sa aking mesa, binuksan ang laptop ko, at gumawa ng email. Ito ay nakadirekta kay Bianca, hindi kay Miguel, hindi sa pareho nila. Kay Bianca partikular sa kanyang personal na email address na mayroon ako dahil ginamit niya ito para ipadala sa akin ang isang Father's Day card 18 buwan na ang nakalipas. Isang card na. Ngayon ay naunawaan ko sa ganap na ibang liwanag. Ang email ay 4 na pangungusap ang haba. Sinabi nito, Bianca, sana maging maayos ang unang umaga ng iyong kasal. Gusto kong personal na abutin para ipaalam sa iyo na iniisip ko ang nangyari kahapon at naniniwala ako na dapat tayong tatlo, ikaw, Maria, at ako, ay umupo ng magkasama kapag bumalik kayo mula sa inyong honeymoon. May ilang bagay na gusto kong ibahagi sa iyo na sa tingin ko ay magiging kapaki-pakinabang para sa lahat pasulong. Mag-ingat sa paglalakbay. Binasa ko ito ng 3 beses. Walang akusasyon, walang galit, walang senyales ng darating. 4 na pangungusap lang na alam kong pananatilihin siyang gising sa buong honeymoon. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop at pumunta para gumawa ng almusal kay Maria. Bumalik sila sa isang Martes. Tinawagan ako ni Bianca sa umaga pagkatapos nilang makarating. Inaasahan ko na maghihintay siya, mag-compose, mag-rehearse, pero tumawag siya ng 8:47 ng umaga. At ang kanyang boses ay may partikular na texture ng isang taong nagre-rehearse mula pa sa Bahamas. Sinabi niya, Juan, bumalik na kami. Natanggap ko ang iyong email. Natutuwa akong nakipag-ugnayan ka. Talagang gusto ko rin palang makipag-usap sa iyo. Sinabi ko, Sabado 2 oras sa bahay namin. Sinabi niya, syempre, talaga. Sinabi ko, ikaw lang at si Maria at ako. May mga plano si Miguel kasama ang kanyang college friends sa hapon na yon. Isang pag-pause, microscopic. Kung hindi ako nakikinig para rito, hindi ko mapapansin. Sinabi niya, oh sure. Gumagana yon. Sinabi ko, maganda. Kita tayo Sabado. Ibinaba ko. Si Maria ay nakatayo sa pintuan ng kusina. Sinabi niya sumang-ayon siya. Sinabi ko, agad. Sinabi ni Maria, ibig sabihin ay nagpaplano siya ng isang bagay. Sinabi ko, syempre. Sinabi ni Maria, hindi ba yon nakakabalisa sa'yo? Sinabi ko, Maria, 17 taon na akong nasa mga kwarto kasama ang mga taong nagpaplano laban sa akin. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Sinabi niya, ano? Sinabi ko, ang mga taong nagpaplano ng isang bagay ay humihinto sa pakikinig. At ang mga taong humihinto sa pakikinig ay namimiss ang lahat. Dumating ang Sabado tulad ng pagdating ng mga mahahalagang araw. Walang espesyal sa ibabaw, maaraw, banayad, ang uri ng hapon na walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay na sinisikatan nito. Dumating si Bianca ng eksaktong 2 oras. Maingat ang kanyang pananamit, hindi masyadong formal, hindi masyadong casual. Iniisip niya ito. Pumasok siya na nakangiti, niyakap si Maria, at pinanood ko si Maria na tanggapin ang yakap na yon nang may biyaya ng isang babae na may 31 taon na ng pagsasanay at umupo sa aming dining room table na parang pag-aari niya ang espasyo. Umupo ako sa harap niya. Umupo si Maria sa tabi ko. Sinabi ni Bianca, una, gusto ko lang sabihin tungkol sa video. Isang biro lang ito at sa totoo lang hindi ko akalain. Sinabi ko, Bianca. Tumigil siya. Sinabi ko, hindi tayo dito para pag-usapan ng video. Kumurap siya. Oh, okay. Itiniklop ko ang mga kamay sa mesa. Sinabi ko, narito tayo dahil may isang bagay si Maria na gusto niyang makita mo. Tumango ako kay Maria. Inabot ni Maria sa tabi ng kanyang upuan at inangat ang isang Manila folder sa mesa. Inilagay niya ito sa gitna, pantay sa pagitan niya at ni Bianca, at inislide ito pasulong. Hindi niya ito binuksan. Inislide lang niya ito pasulong at ibinalik ang mga kamay sa kandungan. Tinitigan ni Bianca ang folder. Pagkatapos ay tinitigan ako. Sinabi niya, at ang kanyang boses ay bahagyang nagbago, tulad ng pagbabago ng mga boses kapag nagsisimulang magastos ang performance. Sinabi niya, ano ito?
Ang unang pahina ay ang chronological summary na isinulat ko sa aking yellow na legal pad. Na-type ng malinis, may petsa, na format tulad ng pagfo-format ko sa bawat dokumento na lumakad na sa korte kasama ko. Mga petsa sa kaliwa, mga pangyayari sa kanan, mga saksi na nabanggit kung naangkop. Pinanood ko ang kanyang mga mata na gumalaw sa unang pahina. Hindi bumagsak ang kanyang panga. Masyado siyang composed para doon. Pero ang kanyang mga balikat ay bumaba ng humigit kumulang kalahating pulgada at hindi na umangat. Nakapag-cross-examine na ako ng sapat na tao para malaman na ang mga balikat ay hindi nagsisinungaling. Lumipat siya sa pangalawang pahina, ang mga screenshot, ang larawan mula sa Pasko, ang voicemail transcription, ang Facebook comment na na-trace pabalik sa kanyang peke na profile. Lumipat siya sa pangatlong pahina, ang draft ng birthday card. Sa kanyang sariling sulat kamay, sa tabi ng larawan ng card na ipinadala ni Miguel, salita sa salita na magkatulad. Tumigil siya sa pagbukas ng mga pahina. Napakatahimik ng kwarto. Pagkatapos ay ginawa niya ang inaasahan ko na gawin niya. Isinara niya ang folder, itinaas ang kanyang baba, at sinabi, ang kanyang boses ay kahanga-hangang matatag. Sinabi niya, hindi ito ang hitsura nito. Ang ilan dito ay ganap na wala sa konteksto, at ang iba pa. Sinabi ko, Bianca. Tumigil siya muli. Sinabi ko, hindi ako isang hurado. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang konteksto. Ang folder na yon ay hindi para sa akin. Sinabi niya, kung gayon sino ito? Sinabi ko, para kay Miguel. Nawala ang kulay sa kanyang mukha ng ganap at mabilis na halos naawa ako sa kanya. Halos. Sinabi ko, ngayon, ito ang mangyayari susunod. Ang folder na yon ay uwi kasama mo ngayon. Ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin dito. Masasabi mo kay Miguel ang lahat, ang buong kwento sa sarili mong mga salita sa sarili mong mga tuntunin, o wala kang sasabihin at hihintayin mo siyang matagpuan ito, na gagawin niya, dahil balak kong siguraduhin iyon. Sinabi niya, gagawin mo iyon sa sarili mong anak. At gusto kong mapansin niyo na ang kanyang unang instinto ay hindi ang magdeni. Ang kanyang unang instinto ay tanungin kung ano ang gagawin ko. Sinabi ko, gagawin ko ang lahat para sa aking anak, kabilang ang siguraduhin na ang babaeng pinili niyang bugulin ang buhay niya ay ang babaeng talagang akala niya siya. Tinitigan ni Bianca si Maria. Sa tingin ko inaasahan niyang lalambot ni Maria ito, makialam, na maging, tulad ng lagi niyang inaasahan, ang mapagbigay na isa na sumisipsip ng dagok at hinihiling sa lahat na pakiusap ay tumahimik. Tinitigan siya ni Maria nang may pinakamahinhin na ekspresyon na nakita ko kailanman sa mukha ng tao. At sinabi niya ng napakalumanay tulad ng pagkakasabi niya sa lahat. Sinabi niya, minahal ko si Miguel bago pa siya makalakad. Mamahalin ko siya ng matagal pagkatapos kong mawala. Pero kailangan niyang malaman kung sino ang nagmamahal sa kanya pabalik. Sa tingin ko naiintindihan mo yon. Bumukas ang bibig ni Bianca. Walang lumabas. Kinuha niya ang folder. Tumayo siya. Inayos niya ang kanyang jacket. Naglakad siya patungo sa front door na ang likod ay tuwid at ang mga hakbang ay maingat. Tulad ng paglalakad ng mga tao kapag ginagamit nila ang kanilang postura para hawakan ang sarili nilang magkasama. Binuksan niya ang pinto. Pagkatapos ay tumigil siya. Lumingon siya at tinitigan ako. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang bawat makintab, kalkulado, parisukat na layer niya ay ganap na nawala. Ang nasa ilalim ay isang bagay na mas bata at mas hindi sigurado, sinabi niya. At sa wakas ang kanyang boses ay isang boses lang, sinabi niya. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Tinitigan ko siya ng matagal. Sinabi ko, iyon ang unang tapat na bagay na sinabi mo sa bahay na ito sa loob ng 4 na taon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-akusa. Sinabi lang niya, tatay, alam mo ba? Sinabi ko, natuklasan ko sa gabi ng iyong kasal. Katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, alam ni nanay sa loob ng 2 taon at hindi sinabi sa akin. Sinabi ko, alam ng iyong ina. Hindi niya sinabi sa'yo dahil mahal ka niya at ayaw niyang maging dahilan kung bakit magsisimula ang iyong kasal sa isang bagyo. Mas matagal na katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, dapat sinabi niya sa akin. Sinabi ko, alam ko. Sinabi niya, dapat nakita ko ito. Sinabi ko, nasa pag-ibig ka. Ang pag-ibig ay hindi isang depekto sa karakter, Miguel.
Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, okay ba si nanay? Tinitigan ko sa kabila ng sala si Maria na nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng bintana, binabasa ang kanyang maikling pilak na buhok, nahuhuli ang liwanag ng hapon, at sa kabila ng lahat ng posibilidad ay mukhang eksaktong siya mismo. Sinabi ko, okay siya. Sinabi niya, sabihin mo sa kanya na pupunta ako linggo. Sinabi ko, sasabihin ko. Malapit ko nang ibaba ang tawag ng sinabi niya, tatay. Sinabi niya, salamat sa hindi ginawa ito ng malakas. Hinawakan ko ang telepono sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, natutunan ko ito mula sa iyong ina. Ginugol ni Bianca ang sumunod na mga linggo sa paggawa ng inaasahan ni Maria. Sinubukan niyang iposisyon ang sarili bilang biktima. Tinawagan niya ang mga miyembro ng pamilya. Nagpadala siya ng mahahabang mensahe na nagpapaliwanag ng konteksto. Umiiyak siya sa mga pag-uusap na narinig ko sa second hand. At sa bawat pagkakataon ay may nagsabi, pero Bianca, ang video. Hindi mo mapagtatalunan ang konteksto laban sa isang video na may 219,000 views. Hindi mo ma-reframe ang isang sandali na ikaw mismo ang nag-film, ikaw mismo ang nag-caption, at ikaw mismo ang nag-upload. Ibinigay niya sa mundo ang tanging ebidensya na kailangan nito. Sa kanyang sariling 2 kamay na tumatawa. Si Miguel at Bianca ay nagpunta sa counseling. Hindi ko sasabihin sa inyo kung paano ito nagtatapos dahil ang bahaging iyon ng kwento ay sa kanila at dahil ang ilang konklusyon ay hindi sa akin para ibigay sa inyo. Ang sasabihin ko sa inyo ay ito. Sa isang linggo mga 6 na linggo pagkatapos ng Sabado na pagpupulong na iyon, dumating si Miguel sa bahay para sa hapunan. Umupo siya sa harap ni Maria sa mesa na inihanda niya para sa family dinners sa loob ng 23 taon. At sa kalagitnaan ng pagkain, ganap na walang prompt, inabot niya sa mesa at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Tinitigan ni Maria ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tinitigan siya. Pagkatapos ay ginawa ni Maria ang ginagawa niya. Ngumiti siya, pinisil ang kanyang kamay ng 1 beses, at sinabi, kainin mo ang pagkain bago ito lumamig. Tumawa si Miguel. Tumawa ako. At sa unang pagkakataon sa mas matagal kaysa sa na-realize ko, ang mesa ay tunog ng eksaktong tulad ng dapat tunog ng isang mesa. Ang pinakamapanganib na tao sa anumang kwarto ay hindi ang gumagawa ng ingay. Ito ay ang nakatayo sa pintuan na nanonood at naghihintay para sa katotohanan na gawin ang ginagawa ng katotohanan sa huli. Ito ay lumalabas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa higit pang tunay, hilaw, at family-centered na mga kwento. At tulad ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng mundong ito.